Shoot! Sa bawat pintig ng buhay, may dumarating, may umaalis. Ang ilan nagdadala ng liwanag, ang iba nag-iiwan ng sugat. Ngunit lahat sila bahagi ng ating paglalakbay. Sila si Kristia at Ashira. Sila ang pinaka-close at pinakamatagal kong mga kaibigan. Good morning, Chel! Sila naman ang dalawang LGBTQ sa amin, OA and nonchalant. Ito naman ang grupo ng mga chismosa. Walang magawa sa buhay kundi chismis doon at chismis dito. Mitchell, tapos ka na ba sa assignment? As if, nang hirap-hirap mo, diba? Alam nga namang matapos mo. Sila naman ang dalawang masusungit at matatalino na mga competitive. Guys, ito naman ang kwadro. Matatalino naman pero tamad lang. Sila yung baon ng chika, kaya kung kailangan nyo ng bagong informasyon, sila yung tanungin nyo. This is Kyle. Bago lang siya sa circle namin, hindi ko pa rin siya gaano kakilala, pero sa nakikita ko, tahimik daw siya, pero may pagka-mysterious. Now, this is Isra, real-life example of nonchalant, tahimik, seryoso, at academic achiever. Matagal na rin kaming magkaibigan pero hindi pa rin kami sobrang close. Get one half lengthwise. We will have a long quiz. 1/2, ma'am. Long quiz, ma'am. 1 hour later. Okay, so thank you and goodbye everyone. May the Lord also reward you class. Thank you. Wah! Ano ba? Tinakot mo ako! Sorry, nagbibiro lang ako. Sige, una na ako. Iingat ka. Gian, nauuwawa ko. Kulat mo ako ng tubig. Ew, hindi naman ako jowa para utos-utusan ha. Yeah. Oh boy.
chill na tubig. Guys, huwag kayo masyadong maingay. We're in public. Diba kayo guys, normal lang naman kay Kyle magbigay ng kung ano-ano. Mabait kasi siya. Ikaw lang naman kinuhaan yan. Uy, ang Greta, lumalaya. Bala nga kayo dyan, wait na may dadagdag na ako. Share, anak, may parcel ka. Sa'yo nakapangalan. Wala namang bayad. Ano? Wala naman akong in-order Baka pwede lang ng kaibigan mo. Uy, get chill, tingnan mo. Una na kami sa'yo, ha? Ba't ang weird ng bagay na ito? Itapon ko na nga. Okay, class, don't forget to submit your project tomorrow. Goodbye and thank you, everyone. Bye and thank you, Mom and Lois. Chel, ba't di ka pa nag-ready mo? Kasi siyempre may hinihintay pa yung si Rachel. Ganyan ka na pala, Chel. Kala ko close tayo. Ano pinagsasabi niyo? Ba namin, may nakakausap na na siguro. Kayo hindi ko na. Sino kausap? Wala naman na. Sabi ni Ken, kayo na daw eh. Okay lang yung Rachel. Alam naman namin na low-key lang kayo. Hindi namin ipagkakalat, promise. Ano? Kami ni Kyle? Walang kami. Yan kasi, kinorner niyo. Wala na, nagtatampo na ako so much. Wala kilala best friend mo yan.
Hi, Chel. Naglalakad ka na naman mag-isa. Di ba sabi ko sa'yo, delikado, di ba? Kaya hindi kita maiwan eh. Ano pinagsasabi mo kahapon? Ha? Ano? Bakit mo sinabing tayo na? Alam mo yung totoo? Walang namamagitan sa ating dalawa. Hindi ko nga alam yung buong pagkatao mo eh. Ano bang sinasabi mo, Chel? Gusto kita, gusto mo ko, hindi rin magtatagal, magiging tayo. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi kita gusto. Lagi nga tayong lumalabas, di ba? At saka kumain nga tayo sa labas, di ba? Lumalabas? Never tayong lumabas. Di tayo kumain sa labas ng tayo lang. Kasi kasama natin yung mga kaibigan natin. Yung mga gifts, nagustuhan mo ba? Pero pansin ko, tinatapon mo lang naman lahat ng mga binibigay ko sa'yo. Bigay ko sa'yo. Ano? Tumihil ka na nga, Kyle. Malapit na maggabi. Uwi na ako. Something to your hand, right? Wala lang. Hi, Gretchen. Sorry kahapon. Sinabi ko naman sa kanila na huwag nagkakapalat pa. Ano sasabihin ako sa'yo? Makinig ka sa akin. Anong meron sa amin ni Kyle? Nasisiraan na ata ng bait na lalaki yun. Kasi never nagkaroon ng something sa amin. Promise. Tumatakbo! Ano ba? Bitawan mo ako! Okay ka lang ba, Gretchen? Okay lang ako. Simula nung nag-abroad sina inay at itay upang may pagpatuloy ang aming pag-aaral, kinailangan naming tumira sa aming tiyo at tiya na siya namang walang awang ng amuso sa amin. Hindi ko inasahan na masilayan ang huling hininga ng aking nag-iisang kapatid sa kamay ng walang awang kamag-anak. Gretchen, anak, kumain ka na. Kagabi ka pa hindi kumakain. Buksan mo to, mag-usap tayo. Gretchen, anak, alam ko mahirap. Kaya unti-unti lang, hayaan mo na gumali ang mga sugat mo. Tao po! Tita, nandyan po ba si Gretchen? Pwede po ba namin siyang makausap? Nandito kasi kayo. Hi, Gretchen! Hi, Chel!
Chel, okay ka lang? Dito lang kami para sa iyo, Chel. Ang crispy ng lumpia. Sarap, grabe. Ay, naku, ako na naman. Grabe, ako na naman. Ako na naman. Ako sa akin. Nagbabatya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong payawatig, ako'y nananapig. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman. Ang di inaasahang papunay ng kalawakan. Sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Di natangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko, kung mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwating na sa'yo. Ang damdamin ko, napagtanto na gusto kita. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyan kulay ang larawan na para bang ikaw ang nag-iisang bituing nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulap pang tayo lamang ang tanging magkakanaan. Ibon sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bugso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita. Gusto kita, gusto kita. Anong salamang kang meron ka, binabalot ka ng maika. Anong salamang kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Ako na nga'y nabihag mo na, nang di naman talaga sinasadya. Pagkat hindi nagkaya tayo para sa isa't isa. Magpapahiwatig na sa'yo. Damdamin ko. Kayo po si Gretchen? Ako po. May pinalala po, galing po kay Istra. Pinapibigay po sa iyo. Sige po, Manong. Thank you po.
Bawat ngiti, bawat luha, bawat gising, bawat pikir, bawat hangin na tinatanggap, bawat bugan. At habang ika'y inayakap ng maiging, binubulong ang dalangin, wag sana. Habang tinutulungan ako ni Isra na malagpasan ang isa sa pinakamabigat na naging karanasan ko sa buhay, hindi ko namalaya na may sarili rin pala siyang problema na kinakaharap at hindi ko man lang magawang matulungan siya. Ikaw ang pag-asa upang makaahon ang pamilyang to sa kahirapan. Wala kang kwentang anak, wala kang kwentang nilalang. I've been observing Rachel for a long time and I care about her. Kaya I also noticed that Kyle has some bad intentions towards her. At first, akala ko ako lang nag-iisip nun. But as time went by, I became more certain of my suspicions. That's why I secretly keep an eye on Rachel around Kyle. I want to protect her in case may gawin ng masama si Kyle ulit sa kanya. After that incident, I know she was suffering, kaya doon ako naglakas ng loob to help her overcome it. I visited her every day, kaya minsan hindi ko na nakasikaso ang pag-aaral ko. But I did everything I could para mapagsabay lahat ng responsibilities. It just wasn't enough. I was planning to tell Rachel about my problems, but ayokong dumagdag sa mga iniisip niya. Kontento na akong makita siyang masaya. What matters of me is that I was able to help her to be happy again. It's not that I'm being coward, but I couldn't bear the weight of my own feelings anymore. Yes, I managed to help Rachel. Yet, I couldn't do the same for myself. Panginoon, pagod na po ako. Parang lahat ng liwanag sa buhay ko nawala nang kinuha niyo siya. Araw-araw sinusubukan kong ngumiti, pero ang totoo, ang bigat. Hindi ko po hinihinging ibalik siya. Ang hiling ko lang, sana bigyan niyo ako ng lakas na bumangon at pag-asang ipagpatuloy ang buhay kahit wala na siya. Kasi alam ko, habang may pag-asa, may dahilan pa para mabuhay. Kahit mahirap, kakayanin kasama kayo. Dito ka na lang habang buhay. Dito ka na lang habang buhay. Dito ka na lang habang buhay, habang